Sige, magpakatotoo tayo. Napansin mo ba kung paano may mga tao talaga na gustong-gusto lang subukan ang mga hangganan mo? Sila'y pumuputol sa'yo, nagpapasaring ng palihim o nagpapakita na parang ang oras at damdamin mo ay optional lang at kailangan mo lang ngumiti at hayaang dumaan iyon. Hindi ngayon, kung sawa ka na sa mga taong di rerespetuhin ka para sa'yo ang video na ito. Ngayon, ibabahagi ko ang matapat, baka nga medyo kontrobersyal pa, na mga paraan para harapin ang kawalang galang nang hindi nawawala ang iyong kalmado at hindi isinasakripisyo ang iyong respeto sa sarili. Kaya maghanda ka dahil sa dulo nito, makukuha mo ang lahat ng gamit para ipakita sa mga tao kung saan talaga ang linya. Tara, simulan na natin. Isa, yakapin ang tahimik na titig. Simulan natin sa isa sa mga paborito kong medyo matapang na teknik, ang tahimik na titig. Baka iniisip mo, talaga? Titig lang? Oo. Maniwala ka sa akin, kapag may taong bastos o walang galang ng lantaran, walang mas nakakagulat sa kanila kaysa sa matagal, kalmado, at walang inaalalang titig. Ito ang dahilan kung bakit ito epektibo. Karaniwan, ang mga taong walang galang ay naghahanap ng reaksyon. Gusto nilang manginig ka, mabigla, o baka magalit ka pa. Sinusubukan ka nilang isali sa drama nila para pagdudahan mo ang sarili mo o maramdaman mong maliit ka. Pero kapag tumitig ka lang, walang salita, walang ekspresyon, bigla na lang nagbago ang lakas ng sitwasyon. Alam ko, medyo parang pasaring ito, pero pakinggan mo muna ako. May kakaibang epekto ang isang taong hindi nagbibigay ng reaksyon na inaasahan ng iba. Kapag matatag ang iyong tahimik na titig, sinasabi mo ng walang salita, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Ito ay paraan ng pagkuha ng kontrol kahit na hindi mo iniaangat ang kamay. At minsan, ang tahimik na titig ang pinakamalinaw at pinakamakapangyarihang hindi na maipapahayag mo. Isasalaysay ko sa iyo kung paano gumana ang teknik na ito ng parang mahika. Nasa isang pulong ako kung saan may isang lalaki na palaging pinutol ang sinasabi ko, parang misyon niya iyon. Alam mo na yung tipo, maingay, overconfident, iniisip na lahat ay nakikinig sa kanya. Sinubukan kong magsalita, naging magalang, pero hindi siya tumigil. Kaya sa huli, tumitig na lang ako sa kanya. Yumuko ako sa upuan, nagtawid ng mga braso, at hinawakan ang kanyang tingin. Hindi kumurap, walang ekspresyon. Tumitig ng 5 segundo ng tuloy-tuloy. Wala akong sinabi. Ramdam mo ang tensyon na tumindi. At ang pinakamagandang bahagi, nagsimulang tumingin sa kanya ang ibang tao sa mesa, nagtataka kung ano ang gagawin niya. Alam mo ba ang nangyari? Naiinis siya, nadulas sa mga salita, at bigla nang hindi tumingin sa akin. Hindi na niya ako pinutol sa buong pulong. Ang tahimik na titig na iyon ay mas epektibo kaysa sa kahit anong salita. At hindi lang nito pinahinto ang ugali niya sa sandaling iyon. Nagsimula pa nga siyang rumespeto sa akin pagkatapos noon, na parabang na-realize niya na hindi ako basta-basta pwedeng tapakan. Minsan kailangan mong ipakita. Alam ng mga tao kung sino ka, kahit hindi ka magsalita. Tuklasin pa natin ng mas malalim dahil higit pa ito sa isang laro ng kapangyarihan. Kapag niyakap mo ang tahimik na titig, parang paalala ito sa kanila at sa sarili mo na hindi mo kailangang sumayaw sa tugtog ng iba. Hindi mo kailangang magbigay ng emosyonal na reaksyon at hindi mo kailangang patunayan ang sarili sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong espasyo, kapayapaan at dignidad. Madalas, kapag may taong walang galang, nararamdaman nating kailangan nating ipagtanggol ang sarili, ipaliwanag ang sarili, o mas masahol pa, hayaan na lang dahil ayaw nating magdulot ng gulo. Pero ang tahimik na titig, hindi ito tungkol sa pagiging agresibo,
Ito ay pagpapakita na matatag ka, hindi naapektuhan, at buong tapang na kontrolado mo ang sariling damdamin. Ito rin ay tungkol sa pananagutan. Ang mga taong sanay ng walang galang sa iba ay madalas ginagawa ito ng hindi iniisip. Hindi pa sila natatawag sa kanilang pagkakamali, hindi pa nakaranas ng tunay na kaparusahan sa pagtrato sa iba ng hindi maganda. Kapag binigyan mo sila ng tahimik, walang ekspresyong tingin, para kang naghawak ng salamin. Bigla na lang silang naiwan sa harap ng kanilang sariling kilos. Hindi mo sinasabi na mali sila, pinapakita mo lang sa kanila. At karamihan sa tao ay ayaw makita ang sarili nila sa ganoong anyo. Kaya ito ang dahilan kung bakit epektibo ito. Napansin ko na ang teknik na ito ng tahimik na titig ay hindi lang nagpapalayo sa kabilang tao. Pinalalakas din ito ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Kapag nakatayo ka roon, tahimik at hindi gumagalaw, pinapaalalahanan mo ang sarili mo na hindi ka matitinag ng kanilang mga salita o kilos. Dati, ako yung tipo na kinakabahan at natatawang biro lang ang bastos na komento o sinusubukan pang ipaliwanag ang sarili kapag kinuwestiyon ang mga desisyon ko. Pero totoo, nauubos lang ang lakas ko at lalo akong napapahina. Ang matutong tumingin lang sa tao, hayaan ang katahimikan na pumuno sa paligid nang hindi umatras ay naging malaking pagbabago. Para itong maliit na pagkilos ng pagsuway, isang tahimik pero makapangyarihang deklarasyon ng paggalang sa sarili. Kaya kung may taong bastos, lumalampas sa hangganan o pinaparamdam sa iyo na maliit ka, subukan mo ang tahimik na titig. Titigan mo lang sila. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng iyong kapayapaan. Magugulat ka kung gaano sila kakulba at kung gaano ka kapangyarihan ang mararamdaman mo. Sinasabi ng tahimik na titig, sobra ang paggalang ko sa sarili ko para mahila sa negatibidad mo, at iyan ay mensaheng sulit ipadala. 2. Yakapin ang katahimikan bilang sagot mo. Narito ang isang maliit na lihim na sandata na madalas hindi nabibigyan ng sapat na halaga. Ang katahimikan. Kapag may taong walang respeto sa iyo, isa sa pinakamakapangyarihang tugon ay ang walang tugon talaga. Alam ko, ang iniisip mo, ang katahimikan parang pagiging pasibo, para bang pinapabayaan mo silang makalusot, di ba? Pero ito ang totoo, malayo ang katahimikan sa pagiging pasibo. Isa itong pagpili, at minsan, ito ang pinakamatapang at pinakamalakas na sagot na maibibigay mo. Kapag may nagtatapon ng negatibidad sa iyo, sinusubukan kanilang hilahin sa kanilang drama para maramdaman mong maliit ka o magdepensa. Pero kapag hindi ka nakisali, kapag hinayaan mo lang na nakabitin ang kanilang mga salita ng walang sagot, pinipilit mo silang harapin ang sarili nilang asal ng mag-isa. At ang katahimikan na yon, nakakabulagta. At ito ang dahilan kung bakit epektibo ito. Karaniwang naghahanap ng reaksyon ang mga taong walang respeto sa iba. Naghahanap sila ng away, paliwanag, o kahit anong uri ng pagkilala para sa kanilang asal. Pero ang katahimikan ang nagsasabi, hindi kita bibigyan ng aking enerhiya. Sa hindi pagsali, kontrolado mo ang usapan at nagpapadala ka ng malinaw na mensahe. Hindi ako nandito para aliwin ang kawalang galang mo. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan para makipag-usap ay ang hindi makipag-usap. Ito'y tahimik at banayad na paalala na hindi sila karapat-dapat sa iyong oras o salita. Naalala ko isang pagkakataon na kasama ko ang isang tao na hindi mapigilang magbigay ng mga sarkastikong patama. Alam mo yung klase ng tao na nagtatago ng insulto sa likod ng biro at sinusubukang ipasa ito bilang walang masamang intensyon. Isang araw, sinabi niya ang isang ganap na hindi kailangan na puna tungkol sa trabaho ko. Halatang gusto lang niya akong pasukin sa emosyon.
Karaniwan, sinubukan kong ipaliwanag ang sarili ko o kahit magbitiw ng matalas na sagot. Pero noong pagkakataong yon, tiningnan ko lang siya, itinaas ang kilay at hindi nagsalita ng kahit ano. Hinayaan kong nakabitin ang mga salita niya sa hangin. Hinayaan ko siyang maramdaman ang nakakailang, mabigat na katahimikan. Alam mo ba? Hindi niya alam ang gagawin. Tiningnan niya ako, tumingin pababa, mumbling ng isang bagay, at lumipat na lang. Yun ang huling pagkakataon na sinubukan niya yun sa akin. Parang bigla niyang naisip, kapag hindi ako nagre-react, wala siyang makukuha na kapangyarihan. At yan ang ganda ng katahimikan. Pinapagutom nito ang kawalang galang ng atensyong inaasam nito. Narito ang mas malalim na mensahe. Kapag pinili mo ang katahimikan, pinipili mo ang sarili mo. Sinasabi mo, mas pinapahalagahan ko ang aking kapayapaan kaysa ang opinyon mo tungkol sa akin. At hindi lang ito nagbibigay lakas, ito'y revolusyonaryo. Madalas, nakakaramdam tayo ng pressure na sumagot, magpaliwanag, ipagtanggol ang mga desisyon o patunayan ang halaga natin sa mga taong, sa totoo lang, wala namang balak na respetuhin tayo. Pero sa pagyakap sa katahimikan, tinatanggihan mong sundin ang kanilang mga patakaran. Kumakampi ka ng hindi gumagalaw. Pinapabatid mo sa kanila, hindi ka karapat-dapat sa mga salita ko. At hindi lang ito tungkol sa pagkontrol sa sitwasyon. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng iyong enerhiya. Ang katahimikan ay parang filter. Pinananatili nitong buo ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ng pagharang sa negatibidad na gustong ibato ng iba sa'yo. Sa sandaling tigilan mo ang pakiramdam na kailangang sagutin ang bawat bastos na salita, bawat sarkastikong patama. Napalaya mo ang sarili mo. Hindi mo na binibigyan ng access ang iba sa iyong panloob na mundo. Nagsisimula kang mamuhay sa sarili mong mga kondisyon. Aaminin ko, hindi madali para sa akin ang matutong gumamit ng katahimikan. Akala ko dati na kung hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko, magmumukha akong mahina o pasibo. Pero napansin ko ang isang bagay, tuwing sasagot ako sa mga taong walang respeto sa akin, nauubos ako at naiinis. Pero kapag pinipigilan kong magsalita, kapag hinayaan kong dumaan ang mga komento nila na parang puting ingay lang, napagtanto ko ang isang makapangyarihang bagay. Naramdaman kong mas magaan, mas malakas, at mas kontrolado ako. Sobrang pag-react. So ito ang hamon ko sa'yo. Sa susunod na may taong walang respeto sa'yo, huminto ka muna saglit. Huminga ng malalim, tumingin sa mata niya, at huwag kang magsalita. Hayaan mong magsalita na lang ang katahimikan mo para sa'yo. Baka magulat ka kung gaano siya kakulitan at kung gaano ka-liberating para sa'yo ang hindi pagsagot. Yakapin mo ang katahimikan bilang sagot mo, kasi minsan ang hindi pagsagot ang pinakamakapangyarihang pahayag. 3. Tigilan ang pagpapaliwanag ng mga pinili mo. O sige, ito naman ay tutumbok sa marami sa atin. Tigilan mo na ang pagpapaliwanag ng mga desisyon mo. Seryoso, ilang beses mo na bang ginawa ang isang desisyon para sa sarili mo, tapos bigla na lang may nagtatanong kung bakit? Bakit mo ginawa yon? Bakit hindi ka pumunta sa event na yon? Bakit mo tinanggap yang trabaho? Parang akala ng mga tao, may karapatan silang hingin ang paliwanag sa lahat ng ginagawa natin. At ang totoo, wala silang karapatan. Ang mga desisyon mo ay para sa'yo at hindi ka obligado na magpaliwanag kung paano mo pinipili ang buhay mo. Maaring kontrobersyal ito pakinggan, pero aminin natin, kapag tinatanong ka tungkol sa mga desisyon mo, madalas hindi naman nila talaga gustong maintindihan. Naghahanap lang sila ng dahilan para husgahan ka. Sinusubukan nilang hanapan ng butas ang mga pinili mo para mapaisip kang muli sa sarili mo.
o para makaramdam sila ng ginhawa sa sarili nilang mga desisyon sa pamamagitan ng pagpapalagay na mali ang sayo. At alam mo ba, hindi mo kailangang sumunod sa larong yon. Kapag tinigil mo ang pagpapaliwanag, nire-reclaim mo ang iyong kalayaan at pinapakita mo sa kanila na ang buhay mo ay hindi pinagdedebatehan. Tingnan natin ng mas malalim kung bakit nararamdaman ng mga tao na karapat-dapat silang hingin ang paliwanag sa umpisa pa lang. Kapag tinatanong nila ang mga desisyon mo, kadalasan dahil hinahamon ng mga desisyon mo ang pananaw nila sa mundo. Siguro, nanganganib kang gawin ang isang bagay na takot silang gawin, o baka naman lumalabas ka sa comfort zone na kinagesnan nila. Ang pagiging independent mo o ang pagiging handa mong gawin ang mga bagay ng iba ay nakakailang sa kanila. Ang paghingi nila ng paliwanag ay paraan nila para ibalik ka sa kanilang comfort zone. Pero ito ang pinakamalupit. Kahit na nakakaramdam sila ng discomfort, hindi ibig sabihin na responsibilidad mo silang patahimikin. Hindi public service announcement ang buhay mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag o ipagtanggol ang mga pinili mo sa kahit sino. Naalala ko noong nagdesisyon akong magpalit ng career mula sa isang stable na trabaho patungo sa isang bagay na talagang passion ko, pero may mas mataas na risk. Nang malaman ng mga tao, parang inihayag ko na lilipat ako sa Mars. Paulit-ulit akong tinatanong, bakit mo iiwan ang stable na trabaho? At paano mo gagawin na maging successful yan? Sa simula, sinusubukan kong ipaliwanag. Sinabi ko kung paano ko gustong magkaroon ng mas makabuluhang trabaho at na may plano ako. Pero mabilis kong napagtanto na kahit anong sabihin ko, parang kulang pa rin. Kapag mas marami akong ipinaliwanag, mas marami silang tinatanong. Hinahanap ang mga butas at pinaparamdam na kailangan kong patunayan ang sarili ko. May isang nagtanong, pero bakit mo iiwan yung trabaho? Sagot ko lang, kasi gusto ko. Walang dagdag na paliwanag. Walang pag-eksplikar ng strategy ko. Isang simpleng sagot lang. At alam mo, ang saya-saya ng pakiramdam. Ang katahimikan pagkatapos noon ay napakalakas ng dating. Hindi alam ng mga tao kung paano sasagot kasi kinuha ko sa kanila ang kapangyarihan na questionin ang mga desisyon ko. At alam mo ba, unti-unti silang tumigil sa pagtatanong. Ito ang totoong ganda ng hindi pagpapaliwanag ng sarili. Nakakapagpalaya ito. Ipinapakita mo na nakatayo ka sa sarili mong katotohanan, na sapat na ang mga desisyon mo dahil ikaw ang gumawa nito. Kapag tigil ka na sa pagpapaliwanag ng mga ginagawa mo, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na mamuhay ng totoo nang walang pabigat ng mga inaasahan ng iba. Hindi mo na sinasayang ang enerhiya mo sa mga paliwanag at imbes ay inilalagay mo ito sa totoong pamumuhay ng buhay na gusto mo. May isang makapangyarihang aral dito. Hindi kailangan ang buhay mo ng boto ng madla. Hindi kailangang suriin o aprubahan ng iba ang bawat desisyon mo. At kapag tigil ka na sa pagpapaliwanag, ipinapakita mo sa kanila, kumpiyansa ako sa mga pinili ko, kaya hindi ko kailangan ng approval ninyo. Isipin mo, kailan ka ba huling nakakita ng totoong kumpiyansang tao na nagpapaliwanag ng bawat desisyon niya sa iba? Siguro hindi pa, kasi ang mga taong may sariling buhay ay hindi nangangailangan ng kumpirmasyon mula sa iba. Alam nila na ang tanging approval na mahalaga ay yung sa sarili nila. Tingnan mo, naranasan ko na yon. Dati, ako yung tipo na nagbibigay ng buong PowerPoint presentation para lang maintindihan ng iba kung bakit ako gumagawa ng isang bagay para sumangayon sila. Pero habang tumatagal, napansin ko na ang pagpapaliwanag ko sa lahat ay nagpapalito lang sa sarili ko. Kaya gumawa ako ng kasunduan sa sarili ko. Kapag may nagtatanong tungkol sa desisyon ko,
Sasagutin ko ng maiksi, isang pangungusap lang o dalawa. Kapag pinilit pa rin sila, ngumingiti na lang ako at tuloy na. At alam mo ba, gumaan ang buhay ko. Habang mas tumitigil akong magpaliwanag, lalo akong naging kampante sa mga desisyon ko. Kaya heto ang hamon ko sa'yo. Sa susunod na may magtatanong tungkol sa mga pinili mo, labanan ang pagnanais na magpaliwanag. Sabihin mo lang, kasi gusto ko, o yan ang tama para sa akin. Tapos hayaan mong magsalita ang katahimikan, panoorin kung gaano kalakas ang dating ng simpleng pahayag na iyon. Mararamdaman mo na mas malakas ka, mas kontrolado ang sarili mo, at mas payapa ang puso mo. At ang pinakamagandang bahagi, maiintindihan mo na ang mga desisyon mo ay hindi kailangang aprubahan ng iba. Valid ang mga ito dahil ikaw ang gumawa. Tara, maging totoo tayo. Minsan, ang pinaka-epektibong paraan para harapin ang mga taong hindi rin empeto ka ay ang panatilihing may distansya ka sa kanila. Alam ko, medyo matindi ito. Baka maging tila malamig pa. Pero ito ang matapang na katotohanan. Hindi lahat ay karapat-dapat magkaroon ng front row seat sa buhay mo. At kung may taong paulit-ulit na hindi nagpapakita ng respeto sa iyo, isa sa pinakamalusog na hakbang na pwede mong gawin ay bigyan ang sarili mo ng espasyo mula sa kanila. Hindi ibig sabihin ito na galit ka sa kanila o masyado kang dramatiko. Ibig sabihin, iginagalang mo ang sarili mo ng sapat para pangalagaan ang enerhiya mo. Ang pagkakaroon ng distansya ay hindi pagiging masama o pag-i-ignore sa tao. Ito ay pagpili kung saan at paano mo gugugulin ang oras at lakas mo. Isipin mo ang buhay mo bilang isang club na may limitadong access. Hindi lahat ay nakakapasok na parang VIP. Kung may taong palaging nilalabag ang boundaries mo, pinaparamdam kang maliit o palaging negatibo ang vibe, bakit pa nila sila panatilihin na malapit? Okay lang na lumayo. Sa totoo lang, mahalaga pa. Ang distansya ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan para makita ang mga bagay kung ano talaga sila, malaya sa kalabuan ng emosyonal na manipulasyon o guilt. Isipin mo, kapag pinapalapit mo yung mga taong hindi rin empeto ka, parang niyayaya mo sila sa mental at emosyonal na buffet kung saan kumukuha sila, pumupuna at humuhusga ng walang limitasyon. Tapos magtataka tayo kung bakit nauubos ang lakas natin, kinakabahan o naiinis. Ang pagbibigay ng espasyo sa sarili mo mula sa mga taong ito ay isang paraan ng self-preservation. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa kalusugan ng isip mo, pagpapanatili ng kapayapaan mo, at paggawa ng puwang para sa mga tao na totoong nirerespeto at nagpapalakas sa iyo. Ang pagbitaw sa guilt ng paglalayo sa kanila ay nakakawala ng pahirap. Hindi ka obligado na panatilihin ang mga taong hindi rin empeto sa paligid mo. May kwento akong gustong ibahagi. May kaibigan ako dati na palaging may masakit na biro tungkol sa bawat desisyon ko. Trabaho ko, relasyon ko, pati na rin sa panlasa ko sa musika. Sa simula iniisip ko, ganun lang talaga sila. Baka ako lang sobra ang reaksyon. Kaya pinilit ko silang panatilihin. Sinusubukan ko silang balewalain. Iniisip ko na hindi naman ito ganoon kalaki na problema. Pero habang tumatagal, yung mga maliliit na turok na iyon ay nagsimulang bumilis sa pakiramdam ko. Napagtanto ko na palagi akong naglalakad, pagbibigay ng pagkakataon sa sarili ko na maghilom at mag-grow, na hindi ako obligadong manatili sa mga relasyon na pumipigil sa akin na maging masaya at buo. Natutunan kong ang paglayo ay hindi pagtalikod. Ito ay pagpili ng mas mabuting daan para sa sarili. Minsan kailangang maging matapang tayo para sabihin sa sarili natin, karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan at respeto. At kapag pinili mong lumayo sa mga taong hindi iyong kayang ibigay sa iyo, pinapakita mo sa sarili mo na hindi ka basta-basta papayag
sa kahit anong trato. Alam mo ba yung feeling kapag nakapaligid ka sa mga tao na tunay na nagmamalasakit sa'yo? Yung mga nagbibigay lakas sa'yo, pumapawi ng pagod at stress. Yan ang mga relasyon na dapat mong pagtuunan ng oras at puso. Kaya sa susunod na maramdaman mong may taong palaging sumisira sa enerhiya mo, huwag matakot na magbigay ng distansya. Hindi mo kailangang ipaliwanag ito ng sobra. Ang mahalaga ay pinipili mong pangalagaan ang sarili mo. At tandaan mo, ang paglalayo mo, hindi para sa kanila, kundi para sa kapakanan mo, para sa kapayapaan ng isip mo at kaligayahan ng puso mo. Nang simulang bigyan ko ang sarili ko ng permiso na lumayo sa mga taong walang respeto, nakaramdam ako ng bagong klase ng kalayaan. Mas marami akong enerhiya, mas kapayapaan, at mas malinaw na pananaw kung sino ang gusto kong mapasama sa buhay ko. Kaya heto ang hamon ko sa'yo. Isipin mo ang mga tao sa buhay mo na palaging walang respeto sa'yo, na nagpaparamdam sa'yo na maliit ka o drained. 5. Itaas ang iyong ulo. Sige, pag-usapan natin ang isang classic na payo na hindi nawawala sa uso, ang pagtaas ng iyong ulo. Alam kong parang generic na advice ito, pero tiwala ka sa akin, ito'y ginto talaga kapag nakikitungo ka sa mga taong walang respeto sa'yo. Ganito kasi yan, kapag may taong walang respeto, umaasa sila na mararamdaman mong maliit ka. Gusto nilang pagdudahan mo ang sarili mo, ibaba mo ang iyong mga mata at lumiit ka sa sarili mo. Pero kapag tumindig ka ng matangkad at itinaas ang iyong ulo, sinasabi mo, kahit walang salita, alam ko kung sino talaga ako at wala kang sasabihin o gagawin na makapagpapababa sa akin. Ano ang lakas nito? Ang kumpiyansa ay nakakaistorbo sa mga tao, lalo na sa mga taong walang respeto sa iba. Bakit? Kasi umaasa sila na ang kanilang mga salita o kilos ay may kapangyarihang impluwensyahan ka, kontrolin ka sa isang paraan. Kapag hindi mo pinapayagang marating ka ng kanilang kawalang respeto, kapag literal kang tumindig ng mas matangkad at itinaas ang ulo, ipinapakita mo sa kanila na wala silang kapangyarihan para pabagsakin ka. Hindi ka matitinag. At yung mga taong namumuhay sa kawalang respeto, hindi nila alam kung ano ang gagawin dito. Nawawala sila sa balanse. Napapaisip sila sa kanilang kapangyarihan, hindi sa'yo. Naalala ko noong may isang tao na hindi mapigilang maghagis ng maliliit na insulto tuwing magkikita kami. Alam mo yung tipo, laging may ngiting may halong pang-aasar, laging may biro na parang pambabato. Dati sinusubukan kong balewalain, pero sa totoo lang, naaapektuhan ako. Nagsimula akong matakot na makasama sila. Pakiramdam ko kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko palagi. Pero isang araw, naisip ko na tapos na akong maging maliit. Lumabas ako, balikat nakabak, ulo nakataas. At tuwing may sasabihin silang ganon, tinitingnan ko lang sila sa mata, ngumiti, at tuloy lang na parang walang nangyari. Alam mo ba ang nangyari? Unti-unti silang umatras. Para bang naramdaman nila na hindi na nila ako maaabot sa mga sinabi nila, na mas mataas ako kaysa sa kalokohan na iyon. Bigla nang hina ang kanilang kapangyarihan. May kakaibang hatak ang pagtaas ng ulo. Para itong tahimik na panangga na nagsasabing, hindi ako matitinag. Ngayon, dito sumasapit ang medyo mainit na bahagi. Ang mga taong walang respeto sa'yo ay kadalasang ayaw kang makita na may kumpiyansa. Nasisira ang kanilang pananaw sa mundo. Gusto nilang maniwala na sila ang nakakataas sa'yo, na may hawak sila sa'yo. At kapag naglalakad ka ng kumpiyansa, nasisira mo ang kwentong iyon. Para sa kanila, halos nakakasakit iyon. Hindi laging alam ng lipunan kung ano ang gagawin sa mga taong walang takot sa sarili. Lalo na kapag ayaw nilang hayaan ang negatibidad ng iba na tukuyin sila.
At maging tapat tayo, minsan pwede kang maging target dahil dito. Pero ganito yan, ang pagtaas ng ulo ay hindi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa'yo. Ito ay tungkol sa pamumuhay na parang ganap mong alam ang iyong halaga, na parang wala kang kailangang patunayan. At pwede itong maging radikal na paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili. Kapag itinaas mo ang ulo mo, nagsasabi ka tungkol sa iyong halaga bilang tao. Ipinapahayag mo na kahit ano paman, nakikita mo ang sarili mo bilang mahalaga, karapat-dapat ng respeto at sapat na sa sarili. At heto pa ang mas malalim na mensahe. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi isang bagay na kailangang kitain mula sa iba. Ito ay isang bagay na ipinag-aari mo para sa sarili mo. Kahit ano pa ang iniisip o sinasabi ng iba, naglalakad ka sa buhay na parabang hawak mo na ang lahat ng kailangan mo sa loob mo. Dahil hawak mo nga, ang pagtaas ng ulo ay palaging paalala na ikaw ang bida sa sariling kwento mo at walang karapatan ang opinyon ng iba na iparamdam sa iyo na kulang ka. Ang kagandahan nito, kapag masasanay ka dito, hindi na gaanong maapektuhan ang kawalang respeto ng iba. Masyado kang abala sa pamumuhay sa sarili mong daan, masyado kang tiyak sa kung sino ka para mabahala sa mga pagtatangkang pabagsakin ka ng iba. Hindi ito madaling natutunan sa akin. Dati ako yung tipong nakayuko, iniiwasan ng eye contact at parang lumiit kapag may kritisismo o pagtanggi mula sa iba. Mas ligtas sa pakiramdam na parang maglaho na lang. Pero habang tumatagal, napansin ko na tuwing itataas ko ang ulo ko, tuwing hindi ko pinapayagang pumasok ang negatibidad ng iba sa espiritu ko, mas lalo akong tumitibay. Parang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko kailangan ng pahintulot ng iba para maramdaman kong may halaga ako. Pwede akong tumindig ng matangkad sa kung sino ako. Ang pagtaas ng ulo ay hindi lang tungkol sa postura ng katawan. Tungkol din ito sa postura ng isip. Pumasok ka sa bawat kwarto na parang kabilang ka doon. Huwag mong liitin ang sarili mo para lang magkasya sa idea ng iba kung sino ka dapat. Kapag may nagbigay ng sarkastikong komento, hayaan mo lang na dumulas yan. Hindi nila nakikita ang totoong ikaw. Pinapakita lang nila ang sariling insecurities nila. Kai.